sinasabi po, ang ministry kasi, ang Amen Ministry, kung mapapansin niyo po, ang Amen Ministry po, may tatlong konsepto po na ginagamit. Compare po sa iba. Hindi ko sinasabing lahat po, no? Brothers and sisters, gano'n. Pero ang isa po yun sa isang bagay kasi na natutunan din natin at patuloy natin pinag-aaralan na medyo maiba naman ang konti. Kumbaga sa type ng preaching or sermon, medyo maiba naman ang konti. Kasi kung mapapansin nyo po, kung makakapakinig kayo ng mga sermon, halos pare-pareho lang ang formato ng style. Maging sa mga preaching or mga preaching ng mga pastors. Alam, halos pare-pareho. Hindi naman 100%. Kasi parang naka-outline kasi yun eh. Ano ba yung naka-outline? O ano yung outline nila, yung pa rin yung outline na gagawin nila. Kaya pagka yung outline na yun, na ipapasa yun sa iba, yun pa rin outline na gagawin din ng ibang pastor. Normal po yun. Kaya mapapansin nyo po, yung mga preaching halos pare-pareho ang style at maging sa message. Amen po. Kaya pag ang iba, kung mag-preach po sila kadalasan Old Testament or sa New Testament sa mga letters ng mga apostol. But ang pinaka-importante po, gospel. Gospel because that is the presence of God's Spirit, because the Word of God is there. Kaya nga, gospel. May mga churches ngayon na tinatawag na full gospel na mga churches. No, may mga churches na nag-o-open, ginagamit na nila full gospel. Pag sinabing full gospel, nandun lang sila sa 4 na ebanghelyo. Matthew, ano sunod? Mark, Luke, and John. Doon sila. No? Hindi sila kumukuha ng iba. Pero kadalasan, kayo siguro nakakakin na kayo ng Christian eh. Sa Christian, mostly nasa Old Testament. Yung mga pastors. Kadalasan. O kaya minsan nasa mga letters ng mga apostol sa New Testament. Pero ang gagawin lagi natin, tatandaan po natin, meron tayong preaching. Okay? Ang preaching po, always po ito ha, ang preaching po, always po, dapat natin matandaan, is about spiritual truth. No? Katotohanan spiritual. Dahil ang author, God, and the nature of God is Spirit. That is the eternal life from the beginning of God's creation. Ang iba kasi pag nag-preach, ang unang tinututukan nila, ang sinesentral nila ay kung ano po ang blessing na makakamit mo. Hindi masama yun. Amen po ba? Kaya lang naman na madalas ginagamit yun kasi yun ang priority na hinahanap ng tao. Para mag-gain mo ang tao, yun ang kadalasan ng ginagamit. Hindi po masama yun. Kaya lang ang spiritual na iiwanan or hindi siya nagmamature. Maging sa sermon, personal experience natin as a Catholics. Nagkailan naman kaya tayo ng pakikinig ng sermon eh. Hindi naman mo tayo talagang nag-mature sa Espiritu ng Diyos. Bakit po? Kasi ang katotohanan hindi naman spiritual ng nakikita sa atin ng Diyos. Ang spirit, hindi naman Espiritu ng Diyos ang nakikita sa atin. Yung worldly spirit pa rin. So napag-iiwanan. Karanasan natin yan, di ba? Karanasan natin yan. Sa totoong buhay, nung pagpasok natin sa church, hindi po ba pagpipik ng Holy Eucharist? Hindi ba? Amen po. Yan po yun. Pero yung normal po yan, brothers and sisters in Christ. Kaya sinasabi natin na ang gawain natin, kasi Amen is the divine and spiritual name of Jesus Christ. Kaya dito tayo pumofocus, no? Yung spiritual.
spiritual because the book is spiritual. Amen po? Okay. So, yung pangalawa, yung tinatawag na divine purpose. Tandaan nyo yun ah. Divine purpose. Sa Tagalog, banal na layunin. Kaya kung katulad nung natututunan ng mga kasister natin, no? Mga kasister natin nag-IT, napipick up na nila yung sinasabi, o si Brother Leo, unti-unti niyang napipick up dahil sinasabi natin ito. Sa pangangaral, importante ang spiritual na katotohanan. Okay? Pangalawa ay, ano po yung pangalawa? Banal na layunin. May layunin kasi yung gospel. At yung pangatlo ay ang intervention, yung act of faith. So tatlo. Pansin niyo po yun? Preaching, teaching, healing. Yun po ang format ng Amen. Kaya isang bagay po yun na mapag-aaralan po natin. Katulad ng gospel natin. Okay? Yung una po, makikita natin, no? Especially po sa ating dalawang kapatid. Yung unang pagbasa, no? Unang titinan natin, ano yung contextual insight mo? No? Yung gospel contextual insight. Alam natin yung sabihin ng contextual, yung konteksto na napadanaw mo, nakikita mo. Of course, yung makikita mo rito, yung tinatawag po rito, brothers, yung spiritual purpose. Yung spiritual truth. Di po ba? Okay. Dito makikita, anong spiritual truth dito, brothers and sisters in Christ? Yung sinasabi ng Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon? Sa gospel. Okay, brothers and sisters. Siya ay bumaba mula sa langit. Di po ba? Bumaba siya mula sa langit bilang pagkain na nagbibigay buhay. Gusto mo ba yun? So yung pagkain na bumaba mula sa langit. Kaya man yan? Team. Pagkain bumaba mula sa langit. So ang topic na spiritual dito na katotohanan, yung pagkain mula sa langit. Mas shorter doon sa tinatawag na theme. Mas mahaba ang theme. Mas maiksi ang topic. Ang topic, yung portion ng text mo na word. Ako niyo ba yun? Yun. Pamasya. Alam sila sister, bibilib na nga ako rito dahil medyo marunong na ako talaga eh. Sila sister na ito. So, makikita natin dito na yung pong sinasabi pong banal na katotohanan, kasi yung mga Israelite, yung mga time po ng Panginoon, ng mga religious leader, nagtatanong sila, ano pagkain? Binigyan kami ng pagkain ng Ama eh. Yung mana doon sa disyerto. Makita mo yung reflection. Ano? Kasi, kaya hindi nila matanggap ang Panginoon kasi ang sinasabi nga ng Panginoon, siya yung pagkain eh, na nagbibigay buhay. Sabi nila, hindi, binigyan kami ng pagkain mula sa langit. Kasi nung naglalakbay sila, siyempre, humingi sila ng pagkain, nagugutom sila, di ba? Bumubuhos yung trigo na parang, alam mo yung, nakakita na ba kayo ng, sa probinsya ba yan eh, yung binabay yung, ano? Palay, may maliting pinong-pino. Parang ano, yung oatmeal. Oatmeal ba yun? Oatmeal? Oo, yung oatmeal, iba? Yung mga ganun. yung ano ko. Yung with the Quaker oats. Quaker oats. Mga oats. Parang ganun lang yun eh. No?
na ayun, pinupulot nila, nilit kaya ano, pinupulot nila, iniipon nila yun, tsaka niluluto, ginagawang tinapay. Pero hindi nanggaling mismo yun sa langit. Yun ay nandun lang sa tinatawag dito, lagpas lang ng ulap. Yun, na hinuhulog. Pero itong tinasabi po ng Panginoon, yung mismo nanggaling sa langit. Sino ba nanggaling sa langit? Yung salita na nagkatawang tao, na siyang tunay na pagkain, na nagbibigay buhay, na yun ang sinasabi nga ng Panginoon, na ang tao hindi lang sa tinapay Nabubuhay. kundi sa bawat salita. Kaya nga yung salita bumaba nagkatawang tao. Kasi yung tinapay na sinasabi doon ng Panginoon, yung literal na tinapay, pang physical. But that is not the real purpose of God sa life ng tao. Because the real purpose of God is what? Yung spiritual na totoo na dapat taglayin ng tao. Kasi ang espiritu natin hindi na totoo. Worldly na ang spiritual natin Kasi pag simula pa lamang yung pagsimula pa lamang, kung mapapansin nyo po, nung tayo po ay mabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, wala kayong, kung papansinin nyo po, nabuo po tayo sa pamamagitan ng, alin po, binhi. Di po ba? Yung binhi ng lalaki na ipinunla sa babae. Amen po ba? Yun ay lust of the flesh. Wala pa ho doon ng spiritual. Si Kristo po isinilang, ibinuntis, hindi dahil mula sa sperm cell ni Joseph, kundi from the Holy Spirit. Nagkatawang tao lang siya dahil doon sa physical ni Blessed Mary. Pero hindi siya binhi ng lalaki. Hindi katulad ng natin na mabubuntis sa babae dahil sa binhi ng lalaki. So, lust of the flesh. Kaya normal yun, paglabas natin sa sinapupunan sa mundong ito, paglabas natin, nasa lust of the flesh na tayo. Di po ba? Ngayon, para lamang makonsin po ang ating pong pagkatao na likha ng Diyos, tayo po ay binibinyagan. Binibinyagan tayo, di ba? Po ba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi ni Kristo, baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Doon po lamang yon. Kaya habang bata ka pa, yung spiritual presence ng God, ginagabayan ka. Alam mo yung sabi ng Panginoon sa Biblia, nung lumapit ng mga bata, pinigilan ng mga alagad. Sabi ni Kristo, huwag pigilan, hayaan mo lumapit sa akin. Dahil ang mga batang iyan, ang mga batang yan, malapit yan sa Diyos. Ba't binabantayan yan yung mga bata na yan? Kaya lang pagdating po ng bata, pagdating ng bata ng mga 12 years old pataas, papasok na siya sa tinatawag na pasimula ng kanyang adolescence. Pero ngayon, Miss early na dahil sa media. Bakit ibig sabihin? Kasi ngayon, 7 years old pa lang, nakakapanood na ng mga bold Diba? Bata pa lang ngayon, tinuturuan ng mga magulang sino ang boyfriend mo sa school? Di ba ginagawa rin mga bata pa lang? Minsan, ilang taon pa lang, kasi elementary pa lang, sinasabi na, uy, may boyfriend ka na ha? Isipin mo yon, gawa ng kaaway. Pero, hindi ko kasi naiintindihan yon. Yun ang takbo ng mundo. Mas na-advance ang bata ngayon, pumasok sa worldly spirit. Natin ba yun? Maaga pumapasok sa makamundong espiritu. Get nyo ba yan? Kaya habang tumatagal, nakakaedad po tayo, konti ang nasa spiritual. Kaya nga masabi mo po doon sa gospel, tinan nyo po, tinan natin yung sumunod ng mga words. Ang sabi ng Panginoon ganito,
Ang sino mang inilapit sa akin ng aking Ama. Di ba yung nakalagay doon sa Yeah. binasa ni Brother? Hindi ko sila itataboy. May ba yun? Hindi ko sila itataboy sapagkat sila ay ibinigay sa akin ng Ama. Alam niyo po yung word na yan, no? Madali hong sabihin yan. Pero paano po dapat ito'y maintindihan ng mga believers? Katulad niyo, paano niyo maintindihan yung sinasabi ng Panginoon? Ito lang ang palatandaan. Bakit to kayo ngayon narito? Bakit to kayo nakikinig ngayon? We have the Holy Spirit. Di ba? Dahil yan ang sign po, yan ang palatandaan. Yung Ama ang pumili sa atin at binibigay tayo kay Kristo para protektahan tayo. Pakainin tayo ng spiritual na pagkain. Amen po ba? Kaya, sasabihin natin, kahit na tayo nagkakamali, nagkakasala, may kahinaan, hindi kayo pababayaan at hindi kayo iiwanan ng Panginoon. Kasi siya lang magsabi. Sa kanyang panalangin sa John chapter 17 verse 12, Ama, iningatan ko sila ng mga binigay mo sa akin at walang mapapahamak maliban sa gustong mapahamak. Diba? Walang mawawala maliban sa gusto mong wala. Nakakibig sabihin. Kaya itong gospel na ito, sa totoo lang, isa ito sa pinaka ma-powerful na gospel. Sa totoo lang. Depende lang ito kung paano ito yung pinapaliwanag. Hindi po ba? Ito yung actual na pagtitipon natin ito. Hindi naman ito sinasabing, ito talaga yung ginusto natin, ng personal na gusto natin. Maaring ang ilan sa atin dito, sa totoo lang, maaring ilan po sa atin dito, mapipilitan lang eh. Pero hindi mong magawa eh. Pumupunta ka, bakit po? Kasi binupus ka kasi ng Espiritu ng Diyos para mapakinggan mo ito. That you are one of the chosen people of God. As what Jesus said. That I am not the one who chose you. Di ba sabi ng Panginoon? Hindi naman tayo ang pumili sa Kanya eh. You're not the one who chose me, but I am the one who chose you. Isipin niyo po yun. Kung papansinin niyo po, walang ibig sabihin na masama. Pansinin natin, ilan tayo dito sa kasamahan natin. May natutulog pa nga isa eh. Hindi ba? Makikita natin yung katotohanan kasi kailangan open ang ating spiritual eye to see. Kasi yung mga bagay na hindi natin nakikita eh. Pero ang katotohanan yun, dapat yun mahayag eh. Di po ba? Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, walang natatago sa dilim na hindi mahayag. Hindi po ba? Maliban ang tao, gusto lang siya manatili doon sa dilim. Hindi siya makikita. Hindi siya mahayag. Nagis niyo ba yun? Hello? Amen. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Amen. Kaya ang sinasabi ng Panginoon eh, kalooban eh. Ang pagbaba niya ay kalooban eh. Ng Diyos Ama. Hindi kalooban ng Panginoon eh. Ito, kalooban ng Diyos Ama eh. Hindi po ba? At ano yung kalooban ng Diyos Ama? Sabi ng gospel, walang mawala kahit na isa. Sino? Yung naririyan. Sa totoo lang. Amen po. Hindi kayo mawawala. Dahil kasama na kayo sa plano ng Diyos. Amen. Di po ba? Na mamunga. To go and bear much fruit. The fruit that will last, so that whatever you ask to the Father in His name, it will be given unto you.
Pag sinabi po yung portion na yon, anuman ang hingiin nyo, ay bibigay sa iyo. Ano unang iniisip nyo? Ano unang iniisip nyo? Pag sinabi yun, Blessings, may material blessings. yes, material blessing. Di po ba? Ano ba ang purpose ng Diyos Ama by sending Jesus Christ? Yung salita na nagkatawang tao na siyang pagkain nyo, yun ang dapat una natin hinahanap, hinihiling. Amen po ba? Kasi ang liwanag ng sinasabi ng Panginoon na hindi lang kayo o hindi lang tayo sa tinapay ng buhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Because that is the seal, yun ang tatak. Kumbaga sa pantalon Levi's, di ba? Yun ang tatak natin. Hindi natin dati naiintindihan yun napapakinggan natin, naisishare sa atin, pero hindi ho lahat naiintindihan niya yun sa totoo lang. Bakit po? Kasi karanasan natin yan Sa tagal-tagal na ho ba natin, edad na nga lang tayo, kailangan na natin ito napakinggan at naunawaan, di ba? Ngayon na lang, noon ba naunawaan nyo yan? Pero sabihin hindi nyo napapakinggan yan because yung gospel na ito, 2,000 taon nang ipinangangaral Mula po nung teenager ka, pinangaral na ito binasa na ito Pero hindi natin naiintindihan. Amen po ba? Nagbinibigyan kayo o tayong lahat ng assurance ng Panginoon, brothers and sisters in Christ, na siyang katotohanan, lahat tayo physically mamamatay. Hihiwalay ang soul natin sa katawan. Hihiwalay. Kasi hindi naman ang buhay ay physical Damit lang. Kumbaga, damit lang ng katawan. Yung physical, damit lang yan ng kaluluwa. Gets mo ba yun? Na yung kaluluwa, no? Yan po ay kinakasihan ng Espiritu. Ano yung kinakasihan? Ano ba yung kinakasihan? Ano yung ibig sabihin ng kinakasihan? Led by the Holy Spirit. Ha? Kinakasihan ng Espiritu. Sinasapian. Kinakasihan, binabalutan, sinasamahan, ina-anoint. Nakita yung ba yun? Amen. Yung po yun. So, yung soul natin, from the breath, kaya nga may hininga ka Kaya nga may hininga ka. Kinakasihan po yan ng Espiritu ng Diyos. Kasi yung soul parang parang hangin. Alala mo ba sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemo that you must be born again? Papaano? Sabi ni Christ, sa Espiritu. Hindi po ba? Sa tubig at sa Espiritu. Katulad ng hangin, nararamdaman mo pero hindi mo alam kung saan ang galing at saan pupunta. Ganon din ang mangyayari sa buhay natin. So meaning, brothers and sisters in Christ, pag humiwalay na tayo sa katawan ito, no, kailangan alam ng Espiritu natin kung saan dadalhin yung soul natin. Sa langit or sa impyerno. Sa smoking o sa non-smoking. Alam ng Espiritu kung saan siya dadalhin. Amen po? Ganun po yun. Pero kung yung Espiritu na iyan walang alam, mapupunta lang siya. Dapat nabasa niyo po ba yung rich man at saka yung beggar sa Luke chapter 9, chapter 19 yata yun. Napansin, naalala nyo yun? Yung istorya doon. Saan napunta yung mayaman? Sa Hades. Wala pa siya sa impyerno. Nandun pa rin siya sa suffering. Okay?
na humihiling siya kay Abraham na isawsawan daliri nung Lazaro para idampi sa kanyang dila. Pero sabi ni Abraham, hindi pwedeng mangyari kasi may pagitan tayo na malalim na bangin na hindi kayang andun kayo sa pinakailalim. Yung pagitan na yan, hindi po pwede. Kaya inilagay yan para ang nandun, hindi pwede makarating dito. Ang nandito, hindi po pwede makarating doon. Paano isasosog na abot sa iyo? Nabasa nyo ba yun? Opo. Yung po yun, brothers and sisters in Christ. Pareho silang nag-aantay ng isang second coming pa ni Christ. Amen po? Kung posible, no, bigyan ng pagkakataon yon yung naroon doon sa tinatawag na eternal punishment, doon sa tinatawag na sa impyerno, no, o second death. Mababasa niyo po yan sa Revelation. Kung babasahin niyo po ang Revelation chapter 20 verse 11 to the following verses, nandoon po yan sa book of Revelation sa chapter 20 verse 11 to the following verses. Anong nakasulat? Ang nakasulat po doon, brothers and sisters in Christ, no, bubuksan ang aklat ng mga namatay na at titingnan kung ano ang mga nagawa mo. Karapat dapat ba tayong bigyan ng pagkakataon na hindi tayo mapunta sa second death? Di po ba? Kasi meron ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, yung mamamatay ng completely yung soul mo. Amen? Yun po yun. At pwede naman siyang hindi mapunta sa second death, pero mapupunta naman siya sa eternal suffering. Eternal na po yun. Pero yung mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa Book of Life, nandoon po siya sa eternal. Amen po ba? At yung eternal, brothers and sisters, ang unang iniisip natin, di ba langit? Langit. Amen? Langit. Pupunta tayo sa langit. May layer ang langit. Sa Book of Revelation chapter 21 verse 1, bababasa nyo rin po yun. Ang bagong langit ay bababa. Itong daigdig, no, magiging bagong langit. Ibig sabihin, ito na yung paradise. Lahat ng tao, no, na nagkaroon ng spiritual na kaisa ni Kristo. Mababasa nyo po yan sa chapter 7 ng Book of Revelation. Basahin nyo po yan. Nandiyan po yan. Tingnan nyo, sinong gustong bumasa para makita nyo lang po yung bahagi. Revelation chapter 7. Tingnan natin ha, para makita nyo po yun. Pagkatapos matatakan ang 70, ang 144. Okay. Puntahan mo ang verse 9. Verse 9 ng Book of Revelation chapter 7. Hindi, dito po. Sa mga Bible. Sa Bible nyo sa dyan. Telepono. Wala nga internet. Hindi mo Bible yun. Walang internet. Ikaw, meron ba? Oh. Revelation 7:9. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. Napakaraming tao, hindi kayang bilangin mula sa iba't ibang lahi. Wika. So, wika, Angkan. angkan. So, isipin mo gaano ba karami ang lahi sa mundong ito?
Mula sa Inchik hanggang sa sa Pilipino, hanggang sa iba-ibang klaseng lahi. Hindi po ba? Hindi kayang bilangin. Ibig sabihin, bilyon-bilyon yun na nagpupuri sa Diyos. Muli kang babalik sa ganyang kalalagayan katulad ng buhay ni Kristo. Si Kristo po may katawan, ha? May katawan si Kristo, pero ang katawan ni Kristo ay glorified body. Yung glorified body, yung wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng pagkagutom, pero may body ka katulad ng body ni Kristo. Si Kristo po nung mabuhay, pinahipo niya ang kanyang katawan, ang kanyang kamay, pinahawak niya sarili niya. Sabi, hindi ako multo, hawakan niyo ako. Akin, nabigyan niyo ako ng isda, kakain ako. Hindi po ba? Ganon ang mangyayari sa atin. Pagkatapos ng ang aakyat sa langit, no, na maglilingkod sa Diyos, yung tinatawag na 12 tribo ng Israel. 144,000. Yung 12 tribes of Israel, bawat isang tribo is 12,000 sa lahi nila mula sa simula hanggang sa panahon. Sila lang po yun. Huwag kayong maniwala sa may mga churches nagsasabi, kailangan mapabilang kayo sa 144,000 para makaakyat kayo, masave kayo sa eternal life. Hindi po. Ang liwanag na sinasabi ng Biblia. Hindi ba? Kaya nga hopefully mapabilang ka doon. Mapabilang tayo. Amen. Ang totoo naman, lahat mo naman tayo sa totoo lang, naghahangat po tayo na hindi tayo mawala. Dito nga lang sa mundo, natatakot kang mawala, mamatay. Normal naman yun, sa ayaw mo sa gusto darating tayo doon, di po ba? Kaya ngayon sinasabi ng Panginoon, on the last days, sa huling araw, muli ko silang bubuhayin. Yun ang sinasabi ng gospel natin. Bubuhayin ka. So, yung salitang bubuhayin ka, pakamitiin mo yun. Hindi po ba? Pakamitiin natin. So, para pakamitiin mo, anong sabi doon? Whoever believes in me, yung naniniwala ka kay Kristo. Madali yung sabihin ang maniwala kay Kristo sa totoo lang. Kayo ba noon naniniwala kay Kristo? Noon pa, noong wala pa kayo dito sa ganitong gawain, naniniwala kay Kristo. Naniniwala kayo, di ba? Pero ano ang tunay yung relasyon sa iyong paniniwala? Wala relasyon. Naniniwala lang kayo, pero wala kayong tunay na relasyon sa inyong paniniwala. Sapagkat ang tunay na relasyon, no, sa paniniwala kay Kristo, kaisa ka sa kanyang salita. Paano ka magiging kaisa sa salita ni Kristo, sa Espiritu ni Kristo, kung hindi ka nakakapakinig, hindi ka tumatanggap, hindi ka nag-absorb? Sapat lang ba pinakinggan mo pagkatapos lumabas ka na? At sabi po ni James, tayo para lang tayong humaharap sa salamin, tinignan natin yung mukha natin. O okay na, nag-ayos tayo. Pero pagkatapos natin sa pag-alis natin, nakalimutan mo ng sarili mo. Ganun po ang maraming Kristiyano. Kaya nga sabi ko, napakapalad po natin, no? Hindi naman tayo perfecto Bakit po napakapalad natin? Kasi kung mapapansin niyo po, ako po'y naniniwala, ang bawat isa sa inyo ay meron ng salita ng Panginoon. Amen. At yung salitang ng Panginoon na nasa inyo, hindi po iniwala ni Kristo yan. Inocultivate po yan. Hinahasik po yan. Nakakita na ba kayo na naghahalaman na yung inocultivate po yan? Yan po yung brothers and sisters in Christ. Kahit sabihin natin hindi po tayo nakakatin ng regular, but still the Word of God, the Spirit of God is alive in you. May mga time nga lang you will experience saan po? Sa temptation.
kasi that spirit that you have is subject for temptation, like what Jesus Christ experienced. When Jesus Christ received the Holy Spirit when He baptized of John in the river of Jordan, ang Espiritu mismo nagdala sa Kanya sa wilderness para po tuksohin. Di ba tinukso siya ng 40 days? Tagal-tagal yung 40 days. E tayo nga lang, araw lang eh. Ang masaklap nga lang doon na hindi natin alam, marami sa atin nadidipid, natatalo. Pero ba't lagi natin tatandaan, kahit ikaw yung matalo, brothers and sisters in Christ, hindi ka pa rin pababayaan ng Diyos. Amen. Kasi hindi niya pahintulutan na ang Espiritu niya nasa sa iyo, ipinagkalob sa iyo, ay matatalo. Di ba? Gagawa at gagawa pa rin po siya ng paraan na pagkaluban ka ng kalakasang espiritual, brothers and sisters in Christ. Ano ho yun? Muli mo masasariwa. Sariwa ha? Ano ba yun? Sariwa, di ba? Refresh. Muli mong masasariwa ang salita ng Diyos. Natalo ka. Okay, natalo ka. Nagkasala ka. Sabi ng Panginoon sa John 15 verse 3, tandaan nyo, kayo ay nililinis ko na ulit ng aking salita. Amen. Natalo ka. Tapos bigla mong maalala yung salita ng Diyos. Purify ka. Lalo na kung napapakinggan mo siya. Nililinis ka. Kaya nagkakaroon na tayo ng conviction eh. Pagtalo kayo mag-asawa, mamaya-maya marirealize mo eh. Yung pagtatalo nyo na magiging sanay para magkaroon ka ng pagkalma. Ano yung kalma? Ano yung kalma? Calm. Ha? Calm. Calm. Magkakalma. Ma-realize mo yun. Di po ba? Yung init mo, biglang kakalma. Kakalm ka. Diba? Ganun po yun. Brothers and sisters in Christ. Yan yung mga totoong blessing na hindi natin kayang bilhin. Amen. Di po ba? Hindi natin kayang bilhin. Yan ay libre. Kaya lang ang tao, mga brothers and sisters in Christ, likas lang tayong mahina. Di po ba? Likas lang tayong mahina. Dahil po, yung tinatawag na environment natin sa mundo ito. Amen. Di po ba? Sa totoo lang. Kaya hindi po katakataka na minsan maninisip tayo. But remember, sabi nga po, kung ang Diyos ay nasa sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. Amen? Amen. Dapat yun ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang Holy Gospel, brothers and sisters. Kaya siya bumaba. Siya yung tunay na pagkain na nagbibigay buhay sa atin. Sinugo siya ng Diyos Ama. Hindi dahil sa iyo ng kalooban niya, kundi ang kalooban ng Diyos Ama. At ang kalooban ng Diyos Ama, kapatid, hindi ka mawala, kundi buhayin ka. Amen. Kahit na ano mangyari sa mundo ito. Kahit mamatay tayo, bubuhayin tayo ng Panginoon. Yun ang pinaka-the best na assurance ng ating pananampalataya. Because of that, dahil po yan, kailangan po natin manatili. Remain in me as what Jesus said. If you believe me, remain in me. Amen? Because if you are apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Amen po? Amen. So kaya manatili. Kung tayo naniniwala kay Kristo, manatili po tayo kay Kristo. Sa paanong paraan tayo mananatili? Fellowship sa Word of God. Pagtitipon sa salita Amen. ng Diyos. Amen. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy God, by the grace of your love and mercy, that you fulfill your divine covenant by sending your words to become flesh. Your Son, Jesus Christ, our Lord,
suffered and died to redeem our life, O God, and to restore in a new life. Tunay nga, Panginoon, dahil po sa pag-ibig, sinakripisyo mo po ang iyong buhay upang kami ay ganap, O Diyos, na matubos, makalaya, hindi maging alipin sa kamatayang spiritual, kundi sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ayon sa iyong salita. Binuhay mo kami. Binigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung paano na parito magnanakaw upang magnakaw manilang at pumatay. Ang sabi mo, Panginoon, na parito ka rin po upang bigyan kami ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya sa oras na ito, allowed us to declare our faith and believe that the power of your word that you have been given, Lord God, as spiritual food na nag-purify din po sa aming mga kahinaan, pagkukulang ang magkakamali. Kapangyarihang spiritual ng iyong salita'y na nanatili po, O Diyos, na siyang gabay at patnubay, tanda ng pagkakari mo sa amin. Panginoong Jesus, pinili mo kami upang maging kapamilya mo, Panginoon, sa pamamagitan po ng pananampalataya na nagmumulalit sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-ibig niyo po at Espiritu. I pray, Lord Jesus Christ, and I believe, Lord Jesus Christ, that you choose us. You call us for this purpose. To unite, O God, with you, with one faith, one love, and one spirit as a part of yours. Amen. Dalangin din po namin sa oras na ito ang mga personal namin